Sa ibang balita, hulikam sa Antipolo Rizal, patay sa pamamaril sa isang person with disability. Palaisipan sa mga kaanak ng biktima ang motibo sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Isidro, Antipolo City nitong Sabado, kita ang isang pick-up na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya, inalalayan ng isang babaeng helper ang lalaking nakaupo sa passenger seat na isang PWD o person with disability. Pumasok sila sa isang eskinita na papasok sa gate ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, may dumating na isang lalaki na balot ang mukha at nakasuot ng kapote at pinagbabaril ang PWD. Nagtakbuhan ang ilang taong nakatambay sa lugar. Kwento ng isang saksi. Nag-aantay lang po kami ng deliveries and orders po sa cafe po namin. Tapos narinig po namin yung putok po ng baril. Mga nasa 9 na putok po na baril. Pagsilip po namin sa bintana, mga nag-iiyak, mga nagkakagulo na po sila sa baba. Nagtatakbuhan, nag-iiyakan na rin po. Base ron sa CCTV, nung pagbaba ng biktima, may lumapit na nakakapote. Tapos doon na sa pinagbabaril. Mga ilang hakbang na lang siguro tapos papasok sa loob ng bahay nila. Agad naman po namin pinuntahan. Pero ngunit pagdating po namin doon, wala na po kami inabutan kundi po mga pulis po at yun po ay may harang na. Tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Kwento nila, galing simbahan ng biktima nang mangyari ang pamamaril. Inaakay raw ang biktima paakyat ng hagdanan sa gate ng kanilang bahay nang siya ay pagbabarilin. Sa balikat, tagiliran at iba pang parte ng katawan tinamaan ng 55 anyos na biktima ayon sa mga kaanak. Tinamaan din daw sa likuran ng 61 anyos na helper ng nasawing biktima. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala. Ayon sa barangay, dating empleyado sa City Hall ang biktimang PWD. Palaisipan daw sa pamilya niya ang motibo sa pagpaslang. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang pagtuntun sa gunman. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.